OGP, high yield dividend stack. Is it collapsing yung kanyang dividend yield? That is the subject for today's TRFM commentary. So recently nag-declare itong company na to kanilang dividend yield. Actually ano pa rin siya no, higher compared to I believe same quarter last year. Pero lower na siya compared to the previous quarter, diba? So what if 0.0075 yung ibibigay nila for 4 quarters na lang, diba? So that will give you 0.03 USD and assuming an exchange rate of 55. Ito rin pala no kasi lumalakas yung peso ngayon and humihina ang dolyar. So maka-apekto rin yan kasi ang payment sa inyo is naka-dollar term, okay? Or ang dividend rate is naka-dollar term. So papasok ba yan sa conversion? So what if 55, around 55 yung conversion? So 1.66 divided by sa ngayon they're trading 15.96. Uy, di ba? High yield pa rin, no? Ayun, no? Very juicy. High yield dividend stack. 10.4% yield. Papalo pa rin siya sa pagiging high yield dividend stack. Na syempre, yun yung gustong-gusto nyo, di ba? Times 36.069. That's a payout of around, 3.75 billion. So, laki na rin pala ng binabayaran nito na dividend. Now, here's the bad thing kasi ito yung kanilang latest result and it's not that good. Ang good thing na lang sa company na to ngayon is stable pa rin near the all-time high yung gold price, pero yung kanilang na-produce na gold actually pababa siya ng pababa. Diba? So, from 26, naging 20 na lang or 22% decline. So, remember, may ginawa silang, tawag nun, guidance for 2025. And sa lower end ng kanilang guidance is around 85,000 ata. And on the high side, 100,000 something. Well, it seems mukhang nasa lower end. Lower end na nilang guidance yung kanilang trajectory. Sa ngayon, based on Q1. Okay, so bakit daw bumaba yung kanilang na-produce na gold? Kasi, ayun naman daw pala, ongoing impacts from the severe weather encountered in the fourth quarter. Pero fourth quarter pa yan So, tagal nilang ayusin, ganon. And remember, mukhang patapos na yung tag-init. Kasunod niyan is tag-ulan. Mas mahirapan na naman sila. And potentially, mas lumit ulit yung kanilang maproproduce na gold. And gold sales also declining. Ayan, no? Diba? So, not a good sign. So, yung kanilang cash, nagde-deplete na, From 50.8 naging 35.7 million in USD na lang. So, meron na lang silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, around 1.98 billion in cash. Di ba ang binabayaran nito na dividend is 3.75 billion in 1 year. So, in terms of cash, medyo ipit na sila dyan. I think, kailangan consistent silang maging cash flowing positive or cash flowing business within this year para ma-sustain yung kanilang dividend yield. Meanwhile, you have the current liabilities. Ayun, no? Di ba? 1,118. Mas mataas na yung kanyang total current liabilities versus kanyang total current asset. So, nag-reverse na siya from the previous quarter.
And umangat yung kanilang trade payable and other current liabilities, no? Laki, 116. So revenues nagde-decline. I believe double digit decline nata to. Net income also declining. And cash flowing positive pa rin naman sila, di ba? So 14.5 million. So divide nga natin to ng 4. So 14.5 minus 6.5. So meron silang 8 billion or million pala. So 8 million USD is equivalent to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uy! Ano na lang 443 million. Eh di ba ang babayaran nila is closer to yung kanina. Dapat around 900 million in dividend payments. Well, baka yun na siguro yung dahilan bakit yung kanilang cash is decreasing. Okay. Diba? Dito kanina, ayan, so medyo natatapyasan na lang natatapyasan yung kanilang cash. Okay. And, ayun so may example sila na payment of dividend. Siguro ito yung binayaran nila of, for last quarter. 22.8. Talagang kulang na sila, okay, on their cash flows. Kasi, di ba, pag sinubtract mo yung, yung kinakapex nila, yun na papalo na lang siya around 8. Binabayaran nila 22.8. Assuming ganito ulit yung cash flows nila for next quarter, tapos babayaran nila yung na-compute natin kanina, kulang ulit yun. So matatapyasan na naman yung kanilang cash dito. So it seems nagkaroon ng trend itong business na to. Unti-unti nababawasan sila ng cash kasi unti-unti nagiging unsustainable na yung kanilang binibigay na dividend yield. Na diyan pa naman umaasa, di ba? Yung madaming dividend investor. Hindi ako mag-i-invest sa dividend stock na lower than 5%, lower than 3%. Gusto ko lagi 10% plus. OGP, ganun, di ba? Yung mga gusto kong investment. Ang tanong, maging sustainable kaya siya, di ba? In the long term. Kasi sa ngayon pa lang, it seems, kakaroon na siya ng signs of, pagiging unstable yung kanyang binibigay na dividend. Kasi nga, bumabagsak yung, na-produce nila na gold. Yung nilang gold sales, bumabagsak din. So pag etong gold price na to ay bumagsak pa to, yun na I think doon na magko-collapse ng matindi yung binibigay nila na dividend payout. Mag-adjust na yung binibigay nila na dividend into a much lower na dividend payout na baka hindi na umabot ng 10%. Okay? So kunyari, quick estimate lang, di ba? 14.5 minus 6.5 and kunyari 90% of this 8 million papamigay nila into dividend, so that's 7.2 million USD. So 7.2 million USD, may sila almost ganoon nga 400 million per quarter. Okay, so 400 million per quarter times 4, so that's around 1.6 billion in payout. So 1.6 billion in payout, diba? Ilan nilang or possible pumagsak nilang dividend yield, diba? Into around 4.4% kung ayaw nilang matapyasan na yung kanilang cash. Sumasobra yung kanilang payout ngayon, therefore ang nangyayari is binabawasan nila yung kanilang cash. Ngayon, kung darating sa point na ayaw na nilang bawasan yung kanilang cash, I think ayun na possible siyang bumagsak below 5%.
kapag nag-continue yung trajectory ng kanilang gold production, gold sales. Maski na ito, pag bumagsak, baka pag ito bumagsak, biglang mag 2% na lang yung kanilang no? Yung kanilang dividend yield, 3%. So, technically, yun yung risk sa dividend ng business na to. While yes, very attractive yung kanilang binibigay na high yield sa ngayon. Pero sa ngayon, mahirap siyang i-sustain sa kanilang current trajectory. And the only reason na nasusustain siya is tinatapyasan nila yung kanilang cash, di ba? So, what do you think? Do you think magiging high yield ang OGP for many years? Or magko-collapse na yung kanyang dividend starting this year and magtuloy-tuloy na siya for the succeeding years until ma-realize mo na pala siya, high yield dividend trap?